What's up mga ka-farmers, mga kalakbay natin dyan. Shout out po sa inyo sa mga sumusuporta po sa aking channel at welcome back to my YouTube channel. Itong video na to ay makakatulong po sa inyo sa darating na dry season. Pwede rin po ito sa wet season. At itong SL brand at mga longping po. At ngayon kung bago ka lang sa aking YouTube channel, i-subscribe na yan at i-hit notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos ko. Kaya tara, huwag na natin patagalin, samahan nyo po ako dito sa Lakbay Farm Vlog. Itong SL12, milling recovery po niya ay 70.7%. Meron din po siyang potential yield ng 7 to 14 metric tons per hectares. Ang kanyang pong mga suhi ay umaabot po ng 12 to 24 na suhi po. Suwi, ayan po. O yung tinatawag na tillers. Ang kanyang butil din po, yung SL12 ay umabot po ng 260 to 400 ang kanyang mga butil, no? Maturity days po niya ay umabot po ng 100 to 110 days. Hindi rin po ito nagpapatalo sa mga pagka ito po ay hinahangin, na hindi po ito dapain at hindi rin po ito lagasin. Recommended po ito sa wet or dry season, no? Masarap din po ang kanyang kanin at mabango rin po ang kanyang mga kanin. Dako naman po tayo rito sa SL8. Milling recovery po niya ay 66.7%. Meron din po siyang potential yield ng 7 to 17 metric tons per hectare. Ang kanyang mga suwi po ay umabot ng 14 to 26 na suwi po at tillers. Ang kanyang po mga butil ay naabot din po ng mga 260 hanggang 350. Ang kanyang maturity days ay naabot po ng 100 to 110 days. Hindi po ito lagasin. Mabigat po ang kanyang mga bunga o mga butil. Recommended din po ito wet or dry season. Daka naman po tayo rito sa SL20, no, mga ka-farmers, no. Meron po itong milling recovery na 69%, potential yield 7 to 12 metric tons per hectare. Umabot po ang kanyang suwi mula 14 hanggang 23 suwi po or tillers. Maturity days umabot po ng 100 to 110 days din po. Umabot din po ang kanyang mga butil ay 260 to 380 po ang kanyang mga butil, no? Masarap po ang kanyang kanin. Mabango rin po ito. At recommended po ito sa wet or dry season. So dito naman po tayo sa SL19, no? Milling recovery po niya ay umabot po ng 70.7%. Potential yield na merong 7 to 14 metric tons per hectare. Kanyang mga butil aabot po ng 250 to 380. Maturity days umabot po din ng 100 to 110 days. Recommended din po ito sa wet or dry season. Hindi rin po ito lagasin at mabango rin po ang kanyang kanyang kanin. So ito po ang dako naman po tayo rito sa Longping 534. Ayan po. Ang kanyang milling recovery 71.1%. Meron din po siyang potential yield ng 7 to 11 metric tons per hectare. Umabot po ang kanyang
Kanyang ani per hectare po umaabot po ng 180 to 140 na kabans na per hectare po ito, no? Ang kanyang mga binutil po ay umaabot po ng 250 to 350. Hindi po ito lagasin at matibay po ito sa sakit. Ang kanyang maturity days umabot po ng 105 to 113 days. Ito po ay mas mahal po sa mga SL brand. Kanyang mga presyuhan po sa market, no? Recommended po ito sa wet or dry season. Ito po rin po yung Dakotay rito sa Longping 2096. Meron pong itong milling recovery na 70%. May potential yield na 8 to 12 metric tons per hectare. Meron pong ito inaani ng 160 to 200 na kabans per hectares po ito, no? Ang butil din po niya inaabot din po ng 240 to 350 grains or butil po, no? Matibay po ito sa sakit. Masarap ang kanin. Ang kanyang maturity days ay maabot po ng 100 to 110 days. Mahal din po ang kanyang presyuhan. Parehas lang din po ito ng mga LP 534. Recommended po ito sa wet or dry season.